Visor, may tanalang boses. Bawat salita parang kalabit ng throttle. Hindi lang specs, pati kwento ng makina. Haji ang pangalan to, ang sandata. Da Haji Motovlogs, Revenge Paraiso. Sumisigaw ang makina sa bawat video. Haji Motovlogs, tunay na sundalo ng kalsada. Good morning mga idol, dito na naman tayo sa Honda Guanzon Masinloc branch at makikita natin dito sa kanyang harapan RS125 or Honda RS125. I-update nga natin to kung sulit pa ba ito bilhin ngayon 2025. Simulan natin sa kanyang harapan na makikita natin nandito kanyang significant at napakagandang headlight mga idol. So gumagamit ito ng halogen bulb para sa headlight niya, peanut bulb naman para sa kanyang signal lights. Tapos pagdating naman sa kanyang suspension, telescopic fork po na merong coated dito na kulay black. Tapos ang kagandahan nito, disc brake na po ang kanyang braking system, 1-pot caliper. Tapos naka spokes po siya mga idol or rim type po siya. Then ang sukat ng gulong is 70 by 90/17. Pero tube type pa lamang ito. Pagdating naman sa kanyang likuran mga idol, makikita natin yung pointed or sharp edges ng kanyang taillight design. Then yung kanyang taillight ay gumagamit ng ordinary bulb, peanut bulb naman para sa kanyang signal lights. Makikita naman natin sa bandang ibaba ang kanyang reflector at ang kanyang decals na Honda. At ito naman yung kanyang back fender na kung saan meron naka-intact na plate holder. Suspension naman nito, gumagamit ito ng dual shock absorber. Drum brake po pa sa braking system at naka-spokes po siya mga idol. Then yung sukat ng gulong niya is 80 by 90/17 na naka-tube type pa lamang po. Pagdating naman sa kanyang gilid mga idol, makikita natin napakaganda, napaka-sporty ng kanyang design and looks, no? So makikita natin meron siyang naka-attach dito na PGM-FI. So ibig sabihin fuel injection na po siya na kung saan mas matipid ito sa pagkonsumo ng gasolina. So pwedeng pang daily use. Makikita naman natin yung design dito is carbon lodi. Dito is parang matte po siya mga idol. So overall design nga pala nito is black with matching gray sa mga decals niya mga idol. So nakasulat dito is 125cc. So 125cc po siya. Then ito yung kanyang logo na RS. Ito yung kanyang pillion footrest. Napakaganda ng kanyang ano dito, bracket oh. Solid, no? Then dito naman makikita natin yung kanyang muffler na may cover na stainless steel mga idol para sa kanyang heat guard. Ano dito po yung kanyang kickstarter na kung saan malaking tulong ito kung sakaling humina o malobat ang baterya ng motor mo. Tapos nandito yung rider footrest and ito yun naman yung kanyang pedal para sa braking system. Okay, para sa likuran. Dito naman sa kabilang gilid, kung makikita natin, yung itsura ng decals niya is itsura din ng decals dito sa kabila. Okay? Napaka-sporty at napakaganda. Tapos makikita pala natin dito yung kanyang parang palikpik or exhaust para sa init. Okay? O nga pala, ang gumagamit nga pala ito ng air-cooled para sa pagpapalamig ng makina. Okay, dito naman sa kabila, makikita din natin yung kanyang pillion footrest at yung bracket niya na maganda, solid. At ang hatak nito ay gumagamit ng chain. Okay? So may sprocket po siya na size na 38T. Okay? 38. Okay? 428, 38. Okay? Then nandito naman makikita natin yung kanyang pedal na kung saan meron po siyang 4 na gear na pwedeng pagpilian mga idol. Tapos ito yung kanyang side stand and ito naman yung center stand. Okay, mapunta naman tayo sa taas. Dito sa kanyang side mirror, makikita natin na ordinary na bilog. Okay? Pero standard po siya mga idol. At maganda yung kanyang quality. Then dito naman sa kanyang panel, makikita natin na manual speedometer and odometer po ang meron dito. Meron po siyang fuel gauge.
At ang kagandahan nito, mayroon po siyang indicator ng gear shifting. Tapos may mga indicator dito ng high and low, turn lights, engine check, then neutral. Tapos nakalagay dito is PGM-FI. Sa kanyang susian niya ay gumagamit po siya ng ordinary traditional manual key. So, on and off lamang, then lock. Tapos ang kagandahan ng kanyang maganda rin yung design niya ng kanyang handle, no, very sporty, no. Tapos meron pa siyang nakatouch dito na Honda. So dito naman sa kanyang switches and buttons mga idol, meron siyang high and low, turn lights and busina. Tapos dito naman is electric starter button. Then pagdating naman sa kanyang throttle control with bar end dito mga idol, bakal po siya. Tapos with brake lever para sa unahan. Then ito po yung hand grip, meron po siyang bar end din, pero wala po siyang clutch or anything kasi semi-automatic transmission ito. Meaning, cambio, then throttle na agad. Okay? So, pwedeng-pwede sa mga baguhan or lady rider. So, ang pattern nga pala nito is para siyang round. Ito, nakalagay. Yung pattern ng kanyang shift pattern. Okay? So, makikita natin ng rounded po siya. Meaning, 1, 2, 3, 4, then neutral. Pwede rin. Pwede naman pataas. So, napaka-convenient. Okay? Pagdating naman sa kanyang upuan mga idol, makikita natin na rough po ang ginamit niya na cover dito. Kalmot po sa traction din, no? Meron din pa stitches dito na minimal. Tapos yung foam niya okay sa all right naman, makapal, then pang long lasting. At sa under seat compartment naman mga idol, makikita naman natin yung dito yung nakatouch yung battery niya. Tapos malalim po siya na makipot. So okay naman din. At kung naghanap ka ng helmet hook o sabitan ng mga pinamalengke mo, pwedeng-pwede dito sa dalawang puntil na to. Okay? At dito rin naka-attach yung kanyang fuel refiller na kung saan wala po siyang alulod system. Sayang yung mga nasasayang na gasolina, no? So sayang, dito lang siya siguro sa bandang gilid-gilid. Pero okay naman. Okay? Pag-usapan naman natin ang kanyang seat height mga idol. Okay, and dimension. So makikita natin mga idol, no? Napaka-compact ng design nito, bagay na bagay sa pang daily use mga idol. So pang city driving man or pang probinsya, so walang problema, no? Napaka-compact ng design niya at napaka-sporty pa. At ang kagandahan nito, napakaliit lang ng kanyang seat height mga idol. So I'm 5'4" in height. So makikita natin nalapat po ang aking paa. Then ang kagandahan pa nito is napakagaang po siya mga idol. So, very convenient kung sakaling maliit na pangangatawan na meron ka, I'm 58 kilo. At kung ikaw ay isang lady rider, pwedeng-pwede po ito mga idol. Pag-usapan naman natin ang kanyang presyo via Guanzon Honda Masinloc branch mga idol. So, ang RS125Fi ay merong cash na 77,500. Down payment nito, 5,800. At syempre, ang 3 years monthly installment nito is nasa 4,109 pesos lamang. Good morning mga idol, welcome again sa ating episode ng Moto Features. Dito nga pala tayo sa Guanzon. Shoutout nga pala sa mga staff natin dito na laging tayo na-assist at laging welcome tayo dito. So maraming salamat sa mga staff dito sa Guanzon, Santa Cruz, Zambales. Okay, balik tayo sa motor na ito, Suzuki Smash 115 Fi. So bagong decals niya mga idol. Yan, i-update natin to. Napakaganda at napaka fuel efficient nito. Kung gagawin mo itong pang-araw-araw, napaka pasok ito sa budget and then sa kanyang fuel efficiency. Unahin natin syempre yung bagong decals niya. Ayan, napaka-sporty, daming pa linings. Yan, tribal. Yan. Nakalagay dito Suzuki. Okay? So ganyan yung design niya. So kayo nang mag-imagine kung ano yung nakikita nyo. So makikita natin dito para siyang may parang mash. Parang ganun, no? So, smash. So, meron siyang halong paper red, tapos gray, tapos nakalagay dito FY, Smash FY. Okay? So, sa buong kulay naman mga idol, glossy black po siya. Napakaganda ng kanyang kulay. Tapos, meron po siyang halong matte black. Okay? So, pagdating naman sa unahan mga idol, makikita natin nandito yung kanyang ilaw or headlight sa kanyang handlebar na kung saan siyempre, masip ito sa daan dahil sumusunod ito sa galaw kung saan ka man liliko. Tapos makikita naman natin dito yung FI na sticker or fuel injection.
Alright, pagdating naman dito sa baba mga idol, andito naman yung chrome design ng kanyang Suzuki. Meron dito tatlong patornilyo. Okay? Then, yung kanyang ilaw ay gumagamit dito sa kanyang signal lights ng ordinary bulb. Samantalang sa headlight is ordinary bulb din. Okay? Suspension naman ito, telescopic port na may coated na black. Tapos drum brake po. Alam ko meron siyang variant na disc brake to eh. Pero ito drum brake po mga idol sa kanyang unahan. Then spokes po ang kanyang ginamit dito sa gulong. Then speaking of gulong, ang sukat ng gulong 70 by 90-17. Alright? Rim set po siya tapos tube type pa lamang po. Dito naman sa kanyang bandang likuran, makikita natin ng kanyang very sharp na disenyo ng kanyang taillight. Okay? So, gumagamit po ito ng ordinary bulb sa kanyang taillight. Then, yung kanyang signal lights ay peanut bulb mga idol. Ito naman yung kanyang back fender mga idol na meron naka-intact na plate holder. At sa suspension naman, gumagamit ito ng spring coil or dual shock absorber na merong coated na black. Then, drum brake po para sa kanyang braking system. Spokes din po ang ginamit niya rito or rim set. Sukat ng gulong 90 by 90-17. Alright? So, tube type pa lamang ito. Sa bandang gilid naman mga idol, makikita natin na malinis, very set up talaga. So, may napansin ako dito sa kanyang guard dito. Okay, sa swing arm niya. Ayan o. Ewan ko lang kung dati pa to. Okay? Parang may nabago siya dito. But anyway, ayos. So, makita natin yung kanyang foot brake pedal. Tapos ito yung kanyang kickstarter. Tapos ito yung kanyang muffler na merong cover na plastic. Ito naman is bakal. So coated po siya ng silver. Ito naman is black. So pagdating naman sa pillion naman, makikita natin sporty looks design. Tapos rubber po ang gamit niya rito sa pillion footrest. Same din sa kanyang rider footrest. Okay, bandang kabila naman tayo mga idol. Ayan. So nandito yung kanyang gear shifter, tapos ito yung kanyang side stand. Yung gear shifter meron po siyang 4 na gear na pagpipilian mga idol. Okay? Tapos ito naman yung kanyang chain drive. So sa hatak chain drive ang gamit ito, na kung saan tingnan natin yung set niya 3070. Okay? Hindi ko lang alam yung kanyang engine. Tingin ko nasa 14T or 13T. Okay? Tapos napansin ko dito, meron po siyang carbon lodi dito sa kanyang cover ng engine sprocket. Yan. Ang ganda design niya. Tapos, ito yung kanyang cover pagdating sa kanyang chain drive. Okay ba? Napakaganda. Parang nabago rin to, no? So, sa panel naman mga idol, meron tayong info na meron na bago rin dito. So, ito yung warning sign. Then, ito yung engine. Dati ilaw lang daw yan, pero ngayon ilaw pa rin, pero may design na, no? So yan yung pinagbago niya. Tapos very detailed yung kanyang manual panel na kung saan mayroong speedometer, odometer, gas gauge, syempre may indicator ng gear, neutral, and high and low, then turn lights. Yan, very simple lang, pero boldy talaga, kitang-kita mo talaga. Okay, malaki siya. Okay, pagdating naman sa kanyang button and switches mga idol, merong high and low, turn lights, busina. Then, nandito yung kanyang electric starter button lamang. Controls naman, meron siyang throttle control with brake lever sa unahan. May bar end din po siya mga idol. Tapos, ito naman yung hand grip na wala anything na choke control, basta hand grip lang yan. At ang kagandahan nito kasi semi-automatic transmission na kung saan cambio, saka throttle lang. Wala siyang clutch mga idol. So, pwede rin sa newbies or baguhan na rider. So, napakadali lang imaneho. At simple lang din yung kanyang design dito sa kanyang side mirror mga idol. Standard naman siya, 4. Pwede 5 yun. Okay? So, pagdating naman sa kanyang susian, makikita natin shutter lock key. May cover po mismong susian para iwas sa mga magnanakaw. Ang function nito, on and off, then lock. Alright? So, upuan naman mga idol, makikita natin na very simple, synthetic leather ang gamit dito mga idol. Wala naman siyang stitches. Meron lang siyang design dito, hindi naman siya stitches mga idol. Pero okay naman, malapad dito sa kanyang pillion. Tapos dito pababa sa kanyang rider seat area.
So safe na safe ang yung Yag balls at Eco. Okay, pagdating naman sa kanyang under seat compartment, simple lang dito sa kanyang compartment. Andito yung battery compartment niya. Okay, malalim then makipot. Okay, so kasya na rin kahit anong bagay na pwedeng tinutupi dito. Alright, mga baunan, syempre meron din, pwede rin. Then dito sa gilid makikita natin na may rubber pala, no? So safe ito dito. Yan, pit na pit siya. Hindi siya yung parang gumagalaw-galaw. Okay? So dito naman meron tayong dalawang kuntil na nakita. So helmet hook po siya. Pwede rin sabitan ng mga pinamili mo, mga idol. Dalawa po siya, mga idol. Dito naman din makikita yung kanyang yung fuel refiller na kung saan meron po siyang alulod system. Hindi po siya rubber. Ano po siya, plastic po siya na matigas. So pag napuno po siya, meron po siyang alulod system. Yan, good point yan. Ay, pag-usapan naman natin ang kanyang seat height, mga idol. Okay, I'm 5'4" in height nga pala. So, yun. Ayos na ayos ang position ko dito, mga idol. Makikita nyo naman, nalapat ang aking isang paa. Ilapat natin ang isang paa din. So, nakatingkayan lang, mga idol. Pero okay, so alright naman. So, kung ikaw ay 5'4" in height, pasok ito sa'yo. So, kung pang daily use naman, okay na okay din kasi napaka-thin or napaka-slim lang ng body nito. Kayang singit-singit at ipasok-pasok sa mga masisikip na traffic. Okay, pagdating naman sa kanyang comfort riding, so, yung upuan niya malambot. Tapos, pagdating naman sa likuran, hindi naman siya ganun kasakit kung sakaling long rides. Kasi naka-upright position po yung kanyang handle. Pag mamaniobra mo is napaka gaang lang siya. Okay? So, komportable. Pang Pinoy lang talaga, mga idol. Very basic lang. Walang ka-etyos-etyos. So, goods na goods siya, mga idol. Okay, pagdating naman sa presyo nito ay Smash FI via Guanzon, Santa Cruz, Zambales. Ang cash nito is 69,900, mga idol. So, down payment naman nito is 4,300. At sa monthly installment naman ito, meron po siyang 6 months, 18 months. So, meron siyang 3 years. So, banggitin ko yung 3 years, mga idol. 3,750. And then, meron po siyang rebate na 200 pesos.